Maligayang pagbabalik. Sobrang saya ko. Sige, dadalhin kita sa paghahanda para sa iyong launch. Natutunan mo na, nagawa mo na ang hot market approach kung nakapagdaan ka sa mga nakaraang pagsasanay. Alam mo ba kung ano ang susunod na hakbang para sa iyong launch? Linggo o buwan, depende kung gusto mong lumago ng mabilis o karaniwan. Ang karaniwan ay gagawa ng hindi bababa sa isang klase bawat linggo sa unang buwan na ito. Ang mabilis ay gagawin ang lahat ng apat na klase na iyon sa iyong unang linggo. At kung gusto mong maging karaniwan ng mabilis, maaari kang gumawa ng dalawa sa iyong unang linggo at dalawa sa iyong pangalawang linggo. Pero sa lalong madaling panahon, gusto mong ma-lock in ang mga ito sa iyong schedule, malamang ay nailagay mo na ang mga petsa sa iyong kalendaryo kung sinusundan mo ang nilalaman na ito. Kung hindi mo pa nagagawa, kailangan mong gawin yon ngayon na i-pause ang video na ito at magdesisyon kung kailan. Mga petsa mo, paano ka makakapag-imbita ng isang tao sa isang launch event kung wala kang mga petsa sa iyong kalendaryo, 'di ba? Paano mo ihahanda ang sarili mo para dito? Para sa mga unang klase na ito, una, takda ang iyong layunin. Mabilis ba ito o karaniwan, 'di ba? Kailangan nating malaman kung anong bilis ang gusto mong paglago. Susunod, bigyang prioridad ang iyong listahan ng mga pangalan. Kaya makikita mo, balik ka dito para sa inyo. Sa link sa ibaba ng video na ito, makikita mo ang paborito kong listahan ng mga pangalan. Maaari mong i-categorize sa apat na grupo ang mga tao na kilala mo at mag-brainstorm. Alam mo kung paano mo unang lapitan ang mga taong ito tungkol sa Totera. At ibibigay ko sa iyo ang perpektong imbitasyon sa susunod na mga video natin. Pero kailangan mong magkaroon ng listahan ng mga tao na iimbitahan mo. Kaya umupo ka, i-pause ito. O sa dulo ng video na ito, isipin mo kung sino. Ang mga miyembro ng pamilya, alam mo, maaaring itong mga magulang, kapatid, or kahit anong kamag-anak, isulat mo ang lahat ng kanilang mga pangalan. Sige, isulat mo ang kanilang mga pangalan. At kapag gumagawa ka ng iyong listahan ng mga pangalan, ito ay oras para suspindihin ang lahat ng paghatol. Di ba? Huwag maghusga ng sino man at isipin, o hindi sila magiging interesado sa aming mga produkto o hindi sila magiging interesado sa aming negosyo. Isulat mo lang ang kanilang pangalan. Okay. Ang pangalawang grupo dito ay mga kaibigan. Maaring ito ay mga kasalukuyang kaibigan. Maaring ito ay mga lumang kaibigan mula sa high school o mula sa kolehiyo. Maaari silang mga kaibigan na nakilala mo sa pamamagitan ng social media. Pero muli, ito ang mga warm market contacts, mga tao na nakakakilala, nagugustuhan, nagtitiwala sa iyo, na magkakaroon ka ng pagkakataon na imbitahan at ibahagi sa kanila kung ano ang ginagawa mo sa isang tagang epektibong paraan dito sa loob ng 1 minuto. Ano naman, tungkol sa mga tao sa iyong komunidad, maaaring ito ay mga kapitbahay, maaaring ito ay mga tao na dumadalo sa parehong simbahan tulad mo o mga social clubs o marahil ang mga tao, ang mga magulang ng iyong mga anak. Marami sa mga kaibigan ko ngayon ay mga magulang ng mga bata na nag-aaral kasama ng mga anak ko or marami. Pang-ibang uri ng konteksto na mayroon ka, 'di ba? Mga tao na nakatrabaho mo or mga tao na nagtrabaho para sa iyo marahil sa nakaraan, mga tao na nagbigay ng serbisyo para sa iyo, tumulong sa iyo, alam mo, sa mga proyekto sa iyong bahay o mga bagay na ganoon. Talaga, sino mang kilala mo ay dapat isama sa listahang ito. Ang layunin ay 100 pangalan. Kung makakakuha ka ng higit pa sa iyon, mas mabuti. At ang ideya ay imbitahan mo. Uunahin natin ang listahan. Mga pangalan na ito, okay? And ilagay, parang lagyan ng bituin sa tabi ng mga pangalan sa mga tao na pinakamasiyahan kang makatrabaho. Sa mga tao na pinakanaramdaman mo may pangangailangan para sa aming mga produkto o natural na mahihikayat sa isa sa aming mga kategorya ng produkto. Okay. Yung maaaring mong unahin ang listahan ng mga pangalan na may ilang tala na mayroon din tayong napakagandang success tracker na magkakaroon ako ng link sa ibaba na nagbibigay daan sa iyo na unahin ito, ang listahang ito at subaybayan. Dinala sila sa bawat hakbang ng prosesong ito. Okay, pero mahalaga na gumawa ka ng listahan ng mga pangalan na ito. Ito na ang simula ng iyong negosyo. Paano mo ito ilulunsad kung wala kang grupo ng mga contact na gusto mong pag-launchan nito? At muli, may mga tao na magsasabi, Matt, gusto ko lang mag-post sa social media. Pakiusap, tiwala ka lang sa akin. Tara, dumaan tayo sa prosesong ito at dadalhin kita. Proseso na magbibigay sa iyo ng pinakamahusay na resulta sa simula. At kahit na hindi mo kailangan dahil ikaw ay isang super mega influencer, ang sino mang sumali sa iyo, ito ang magiging pinaka-epektibong proseso para sa kanila. Ngayon, tututok tayo sa iyong mensahe. Ano ang ibig sabihin nito? Isipin mo ang bawat isa sa mga taong ito at marahil ang iyong
Yung 4 na launch classes ay lahat tungkol sa mga natural solutions na may essential oils o baka ang ilan sa kanila ay magiging isang longevity class o baka isa sa kanila ay magiging foundational nutrition class at maaari mong isipin kung aling mga tao ang natural na mahihikayat sa partikular na usapan bilang kanilang entry point sa ating mga produkto. Sige, gagawin ko ay ilalagay ko ang NS para sa natural solutions o found, FH para sa foundational or FW para sa foundational wellness o baka M para sa metabolic or metabolic presentation. Maglagay ng letra sa tabi ng bawat pangalan para malaman mo kung aling mga klase ang dapat mong imbitahan sila. Sige, pakipagtulungan sa iyong mentor habang dumadaan ka sa prosesong ito. Maaari ko nilang sagutin ang anumang mga tanong na mayroon ka. Ngunit muli bumalik tayo dito, iplano mo. 4 na klase na ito, lahat ba sila ay natural? Lahat ba sila ay intro sa essential oils? Siguro iyon ang mas simpleng paraan para gawin ito. Ganyan ang gagawin ko kung nasa posisyon mo ako. Pero kung talagang interesado ka sa metabolismo at longevity, gumawa ka ng isa o dalawa. Sa mga klase na ito, yung mga klase tungkol sa paksang iyon, okay. Yun na, yun na. Para sa paghahanda sa iyong klase, yun na talaga ang lahat ng kailangan mong gawin. Ang susunod na hakbang ay ang pag-imbita sa mga taong iyon at sa susunod na video, pag-uusapan natin ang perpektong imbitasyon kung paano imbitahan ang mga tao sa paraang talagang mahihikayat sila dumadalo sa iyong klase at natututo tungkol sa mga kamangha-manghang produktong ito, kumilos sa pagbili ng mga ito at paggamit kasama mo. Kaya't iyon na. Sa video na ito, magkikita tayo sa susunod.